Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ano nga ba talaga ang nagbubunga ng kabutihan para sa mga tao? O saan ba ito nanggagaling, di ba? Kasi kung mapansin natin guys, kung nanonood kayo ng balita sa internet, sa TV, sa radyo, talagang puro mababalitaan mo ay mga negative na bagay. May nagnakaw na ganito, pinatay si ganyan, di ba? At kung ano-ano pang mga masasamang naririnig natin ang nababalitaan sa ating mundong ginagalawan ngayon. Kaya nga parang tinignan mo, parang wala na bang mababait na tao dito sa mundo, di ba? Bakit parang ang gulo-gulo ng mundo? Walang tigil, di ba? Sa mga balitang negative. Kaya ayon sa Efeso chapter 5 verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataoy, sapagkat puro ng kasamahan ay puno ng kasamahan ang kasalukuyang panahon. Yes, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, gamitin daw natin ng lubusan. Pag may kailangan gawing kabutihan, gawin na natin. Dahil punong-puno daw ng kasamahan sa kasalukuyang panahon ang ating mundo. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina guys, na pag nakinig ka ng balita at nanood, sigurado mas marami ang negative guys kaysa sa positive o good news. Puro bad news ang nakikita natin. Kaya sabi nga dito ni San Pablo, gamitin nyo na yung pagkakataon lubusan. Kung may kailangan tulungan, tulungan nyo na. Kung kailangan gumawa ng mabuti, gumawa ka na ng mabuti. Kasi nga, punong-puno tayo ng kasamaan. At bukod doon, diba, life is so short. Maiksi lang ang buhay natin. Diba, na-discuss natin kahapon na ang average na buhay ng mga Pilipino nasa 72 lang. 72 years old. Pagkatapos nun, mawawala na tayo dito sa mundong ito. So, tayo kasi guys, nilalang tayo ng Diyos na dahil sa kanyang mabuting gawa, dahil sa kanyang kabutihan, di ba? So, hinubog niya tayo guys bilang isang anak niya, tinuring na anak niya para dito sa mundong ito. So, kasi minsan guys, di ba, kapag meron tayong personal na agenda, lalo na pagtulong, di ba? At pag hindi natupad yun, o nangyari yung gusto mong mangyari o personal interest, hindi mo na ginagawa yung dapat mong gawin na mabuti. Halimbawa, sa politiko, di ba? Pagka nangangampanya yan, di ba? Pangako ng pangako, napakaganda. Kesyo mahal niya yung mga mahihirap, di ba? Bibigyan niya ng tulong, at magbibigay siya ng scholar, at kung ano-ano pa. Napakaganda. Pero pag natalo siya, siyempre guys, hindi niya na yun gagawin. Hindi na siya tutulong na kahit na ano pa man. Kasi nga, yung personal agenda na, dapat manalo siya para sa makatulong. O kaya naman, meron kang kinoklose na mga negosyo, di ba? Business deal. Hindi mo na close. So, sasama ngayon ng loob mo. Parang feeling mo talaga na mas maganda pa yung gumawa ng hindi maganda. At ganoon din, 'di ba? Pag gusto mo mangutang at hindi ka pinangutang, ano nang gagawin mo? 'Di ba? Magiging tablado na ang lahat. Wala ka nang gagawang mabuti. Puro na lang iisipin mo masama. Lalo na sa taong hindi nagpautang sa iyo. Kasi guys, ang kabutihan ng isang tao ay galing yan mismo sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Sa kanya nanggagaling ang lahat ng kabutihan. Kasi bakit? Unang-una, minahal niya na tayo noon pa. 'Di ba? Mula nang nagkasala ang ating unang magulang, si Eva, si Adan, magpasa hanggang ngayon, hanggang sa binigay pa, pinadala pa ang Panginoong Jesucristo na kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos para lang ipagdama ang kanyang pagmamahal na iligtas tayo sa ating mga kasalanan 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo kung saan naghirap siya, pinarusahan hanggang sa namatay siya. Pero dahil mahal niya tayo,
una siyang nagmahal, tupalo na lang ang lahat. 'Di ba? So, kahit tayo makasalanan, hindi na tayo pinabayaan. Talagang mapagmahal ng Diyos. So yung bunga ng mga kabutihan talagang nanggagaling sa Diyos. Kaya yan po ang hingin natin sa Diyos na sana sa lahat ng pagkakataon ay talagang makagawa tayo ng mabuti. Sikapin natin guys, pilitin natin. Alam niyo naman na lagi ko sinasabi sa inyo na hindi man tayo perpekto, pero sikapin natin. Pilitin natin na lagi gumawa ng mabuti. Kahit saan, kahit sa kalsada, di ba? Minsan may nakita kang matanda, may binubuhat na mabigat, halos di niya kaya, tulungan mo na. Sa mga simpleng bagay lang na pwede mo na natin gawin na natin guys. Huwag mo nang pagpaliban dahil gaya ng sabi sa Epeso, ang mundong ito ay punong-puno ng kasamahan sa panahong kasalukuyan ngayon. Kaya kailangan umiral ang kabutihang galing na pinag-ugatan ng lahat. Wala nang iba ang ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tsak yun ay kanyang ibibigay anumang iyong kahilingan. So tayo po manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. Hipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman na nagpapahirap sa kanyang katawan, alang-alang sa kanyang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa mga pamilyang nasira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli, Lord. Ibalik ang magandang samahan. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng ulam, ng bigas, pamasahin ng mga bata, pambahon, pambili ng mga gamot, at kung ano-ano pa mga gastusin, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para ma-provide namin ang pangangailangan namin pamilya. So ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.